Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po, ito po ang latest update natin sa pinakasentro nitong si Super Typhoon Nando. Namataan nga po yung pinakasentro ni Super Typhoon Nando. Dito na nga po yan sa western section ng Calayan, Cagayan. Tinataglay pa rin po niyan yung lakas na aabot ng 215 km per hour. Malapit po yan dito sa pinakasentro at may pagbugso po yan na aabot ng 265 km per hour. At asahan nga po natin na ito nga po ay posibleng lumabas na bukas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakataas pa rin nga po ang storm wind signal number 4 dito nga po sa Babuyan Island tsaka sa may northwestern portion ng mainland Cagayan, sa may Santa Praxedes, Claveria, Sanchez Mira, Pamplona at northern portion ng Ilocos Norte, sa Pagudpud, Burgos, Bangi at sa Dualneg at Adams. Diyan po nakataas yung storm wind signal number 4. So habang nakataas naman po ang storm wind signal number 3 sa may Batanes at northern and central portion ng mainland Cagayan, sa may Lalo, sa Gataran, Baggao, Alcala, Santo Niño, Lazam, dito po sa may Alacapan, Rizal, Amulong, Piat, Balisteros, Bulog, and Gonzaga. Signal number 3 nga din po sa northern and central portion ng Apayao, sa may Flora, Santa Marcela, Pudtol, Luna, Kalanasan, dito po sa Cabugao and natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman, asahan naman po natin dito yan sa may parte nga po ng Abra, Ilocos Sur, Kalinga, southern portion ng Apayao, southern portion ng Cagayan, Mountain Province, Ifugao, at dito nga po sa may northern portion ng Benguet at La Union. Signal number 1 naman sa southern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion ng Benguet at La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Quezon at kasama pa rin po dyan ang Pulilio Island. Diyan po nakataas yung mga storm wind signal number 1. Kung makikita naman natin sa ating pinaka-satellite image, yung pinakasentro nga po ni Super Typhoon Nando ay dumaan lamang po yan sa ating mga coastal water, pero yung kanyang katawan o yung kanyang diametro ay tumama po yan sa parte ng Batanes at ng halos malaking bahagi ng Luzon. Ito nga po, kung mapapansin nga natin, yung kanyang diametro ay umaabot po yan hanggang sa Central Luzon. Metro Manila ay makakaranas nga rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, maging dito nga po sa Mindoro Provinces, sa may Palawan, dahil ini-enhance nga po nito o pinapalakas nito yung hanging habagat. Naging dito nga po sa may parte ng Bicol Region, abot nga po yung extension pa ng kaulapan ni Super Typhoon Nando at sa northern portion ng Visayas. Iba yung pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin pa tayo makaranas dyan ng malalakas na pag-ulan at mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Yung isa naman pong low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center. Mataas nga po ang posibilidad dito na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Ang posibleng target nga po nito ay pumasok yan sa parte ng Bicol Region at mag-e-exit po yan sa may parte ng Mindoro Provinces. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, so expected nga natin bukas nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Super Typhoon Nando, habang posibleng bukas naman po ay
mag-develop na bilang isang tropical depression or mahinang bagyo itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 24, saan nga po natin papasok po yan ng ating PAR, at ito nga po ay paangat ng bahagya yung kanyang magiging direksyon. Patungo nga po yan dito sa may parte ng Bicol region. Pagdating naman po ng September 25, ito po ay posibleng umabot pa ng tropical storm category at nasa eastern section nga po yan ng Visayas. At pagdating po ng September 26, didikit po ng bahagya yan sa coastal water ng Visayas. At pagdating po ng September 27, angat nga po yan dito sa may parte ng Bicol region at posibleng dito po yung pinaka-entry point niyan. At asahan naman po natin hahatakin yan yung habagat muli na magpapaulan sa ating bansa. At kung mapapansin nyo nga po, may pagbugso na ng hangin na nanggagaling nga po dito sa itaas. Possible nga po ito na yung ating amihan. At pagdating nga po niyan ng September 28, no, dito po ay babaybayin nga po niya from September 27, mag-e-exit po yan hanggang dito sa may parte ng Mindoro provinces, then dediretso po yan sa West Philippine Sea at dito po magre-intensify po yan o mas lalakas muli at hatakin niya ang habagat na posible magpaulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 29, ito po ay patungo ng China at magiging maayos na po ang lagay ng ating panahon. Pagdating na September 30, ito po ay bahagyang magre-recurve, no? Papunta po rito pa rin sa China, pero hindi pa rin po yan papasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng unang araw ng October, asahan natin magiging maulan ng ating bansa. At pagdating naman po ng October 2, magiging maayos at magandang lagay ng panahon, pero may nakikita po tayong muling panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By October 3 and October 4, saan natin mataas ang mga posibilidad ng pag-ulan sa may parte ng Bicol region at ng Visayas at magkakaroon ng low pressure area sa may parte ng South China Sea. Pagdating naman po ng October 5, yung panibagong sama ng panahon, papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng October 6, dito nga po, no, ay paangat po yung kanyang magiging direksyon at possible nga po mataas ang tsansa na malusaw ito dahil na sa posibleng pagbugso ng ating amihan. Inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.